Magandang araw! Ngayon pag-uusapan natin ang Aralin 4, Payapang Nakapaghihintay. Bago tayo dumako sa ating aralin, sagutin muna natin ang paunang gawain. Mapa ng galit. Iguhit ang hitsura ng iyong mukha kapag galit ka. Ano naman ang kadalasang nasasabi mo kapag galit ka? Para sa ikalawang gawain, ano-ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang hindi ka masaktan o makapanakit dala ng iyong galit? Ang layunin mo sa gawaing ito ay makabuo ng mga hakbang kung paano mo mapapakalma ang sarili kapag ikaw ay nagagalit. Isulat ang iyong mga hakbang sa mga kahon sa ibaba. Unang hakbang, ikalawang hakbang at ikatlong hakbang. Ngayon ay tatalakayin natin ang pagiging mahinahon at pagkakaroon ng pagpapasensya. Unahin muna natin ang pagiging mahinahon. Ang mahinahon ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kapayapaan at maayos na pakiramdam. Hindi ka nakadarama ng inis o galit. Hindi ka nawawalan ng pasensya. Ang mga batang kayang maging mahinahon kahit na pagigitnaan sa hindi magandang sitwasyon ay nagtataglay rin ng mahabang pasensya. Ano naman ang pagpapasensya? Hindi ka maaaring maging mahinahon kung hindi ka mapagpasensya. Ang pagpapasensya ay tumutukoy sa kakayahan mong maghintay, taglay ang tamang pag-uugali. Kapag ikaw ay mapagpasensya, nalilinang mo rin ang iyong kakayahang makapag-isip at makalutas ng mga suliranin. Hindi laging madali ang paghihintay. Sa halip, mas madali ang magreklamo. Kaya nga sinasabing ang pasensya ay isang kagalingang moral. Ito ay makakamit mo sa pagdaan ng mga mahabang panahon. May dalawang aspekto ang pagpapasensya. Una, pagpapasensya sa kapwa. Madalas kang mawalan ng pasensya kapag hindi ginagawa ng iba ang inaasahan mong gagawin nila o kung hindi nila naibibigay sa iyo ang gusto mo. Matuto kang magbigay sa iba ng malinaw na pagpapaliwanag sa mga bagay at igawad mo sa kanila ang iyong pag-unawa. Bilang bata, marami kang larong nilalaro. Sa mga ganitong pagkakataon, nasusubok ang iyong pagiging mahinahon at mapagpasensya. Isa pang pagpapahalagang nalilinang nito ay ang pagiging sport o sportsmanship sa Ingles. Ito ay ang kakayahan mong magpakita ng mabubuting ugali at gawi sa pakikipaglaro. Ang pagiging mapagkumbaba kapag nanalo ka at pagiging masaya pa rin kahit natatalo ka. Ang ikalawang aspekto ng pagpapasensya ay ang pagpapasensya sa sarili. Kailangan mo ring unawain ang iyong sarili. Bata ka pa at nililinang mo pa lamang ang iyong mga kasanayan, talento at maging ang iyong mga pagpapahalaga. Huwag agad mawalan ng pag-asa kung hindi madali sa iyo ang mga pagbabago. Bigyan mo pa rin ang iyong sarili ng pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Tapos na nating talakayin ang pagiging mahinahon, pagpapasensya at mga aspekto ng pagpapasensya. Ngayon ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, masasabi mo ba na hindi ka madaling magalit? Bakit? Para sa ikalawang bilang, ano ang ibig sabihin ng maging mahinahon? At para sa ikatlong bilang, ikaw ba ay laging mahinahon?